Kabilang po ang Pinay tennis star na si Alex Ayala po naman sa 30 Under 30 Asia 2026 ng Forbes Sports and Entertainment. Ibinibida po sa listahan ang mga susunod na henerasyon ng talento sa court at sa screen. Tampok sa kanyang profile ang pag-angat niya sa world rankings mula noong pong kanyang makasaysayang kampanya sa 2025 Miami Open. Ilang Grand Slam winners din at top players po ang tinalo ni Ayala para maabot ang semifinals ng torneo, kabilang po ang nooy world number 2 na si Iga Swiatek. Kinilala rin po ng Forbes kung paano po pinupukaw ni Ayala ang interes ng mga Pinoy sa larong tennis mabuhay. Samantala, hindi raw inaasahan ni Rain or Shine Elasto Painters head coach Yang Guiao na magiging malamig uli ang 3-point shooting ng Barangay Ginebra San Miguel. Sa Game 5 po yan ng PBA Commissioner's Cup Semifinals mamaya. Ang giit nga po ni Guiao, bahagi ito ng laro lalo kung kasama sa sistema ang pagtira ng 3. 5-3 lang na ipasok ng Ginebra sa 23 attempts noong Game 4. Pinakamababa po yan ngayong golden season para sa koponan. Isa po ito sa mga sinamantala ng Rain or Shine para makuha ang 97-85 na panalo noong Game 4. Mamaya po crucial Crucial po itong mananalo. Kapag po nanalo ang Rain or Shine, isang laro na lang. Sila na ang champion. Kapag ho tumabla, mahaba-haba pa ng kaunti. Habantala ho naman, hindi daw alintana ng bagong import ng Meralco Bolts Ate Dina Aquino na si Patrick Gardner kahit na walang gaanong oras para po mag-practice. Sa sistema ho ng kanyang bagong koponan, focus daw ngayon si Gardner na makapaghatid po ng panalo nga sa Meralco Bolts. Huling naglaro po sa Japan ang American-Egyptian player bago niya pinalitan si Marvin Jones bilang import ng Bolts. Agad pong ipinamalas ni Gardner ang kanyang galing matapos magtala ng 20 points and 13 rebounds. At kahit na foul out po si Gardner sa huli pong mga minuto ng laro, nanaig pa rin ang Meralco Bolts para po maitabla ang serye 101-90. Good luck, Bolts! Samantala, magkakaalaman na po mamaya sa Game 5 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals. Virtual best of 3 na lang ang dalawang serye dahil parehong tutuwang labanan. 5:15 ng hapon ang laro ng Meralco at ng TNT. 7:30 naman po ng gabi ang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Rain or Shine Elasto Painters. Aabangan din kung may part 2 ang bangayan sa pagitan po yan ni na Rain or Shine head coach Yang Guiao at Ginebra Governor Al Francis Chua. Pati yun Oo, gaganapin ang mga laro sa Smart Araneta Coliseum. Pero mapapanood din po yan mga kapatid sa PBA Rush RPTV. Ito i-download nyo na Pilipinas Live app at maging sa YouTube channel ng One Sports. Susunod po naman na host ng palarong pambansa ang Quezon City. Ito po ang inanunsyo ng Education Department sa gitna po ng Palaro 2026 doon sa Agusan del Sur. Nakipag-ugnayan na rin daw po ang ahensya sa lokal na pamahalaan para nga dito. Ito ay ikalawang beses na magiging host ang QC ng palarong pambansa. 1966 na una itong gawin sa lungsod noong pong Bureau of Public Schools pa at ang Interscholastic Athletics Association Games para po sa na noon po ang sinasabing bersyon ng palarong pambansa. Ito rin po ang pagbabalik po ng hosting sa Metro Manila matapos pong i-host ng Marikina ang torneo noong pong 2023. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.